Welcome sa Movie Flix Recap. Ngayon pag-uusapan natin ang pelikula na thriller horror na Pinamagatang. Nagsisimula ang pelikula sa isang bata na nagngangalang Spike ay binubuli ng ibang miyembro ng gang ni Jimmy. Biglang pinahinto sila ni Jimmy at sinabi, ito ay test para makita kung kaya bang pumatay ni Spike o hindi. Pagkatapos, sinaksak ni Spike ang nambubuli sa kanya, malubha niya itong nasaktan at namatay agad ang bully. Humanga si Jimmy at pinalitan ang pangalan ni Spike na Little Jimmy at opisyal na isinama siya sa kanyang grupo. Sa Bon Island, nangangaso si Alpha habang palihim na inaalis ni si Kelson ang mga patay na katawan mula sa bahay ni Alpha. Napansin ito ni Alpha at sinubukang pigilan siya, pero pinakalma ni si Kelson si Alpha at ginamot ang mga sugat nito. Pagkatapos nito, umalis si Kelson sa lugar. Makalipas ang ilang sandali, ginamit ni Kelson ang mga buto ng mga patay na katawan para gumawa ng isang eskultura at bumalik sa kanyang bunker kung saan siya nagpatugtog ng musika at nagpahinga muna. Kalaunan, malapit sa Bon Island, muling nakasalubong ni Kelson si Alpha. Sa pagkakataong ito, hindi agad siya inatak ni Alpha. Nang subukan na siyang atakihin ni Alpha, muli niya itong pinatulog gamit ang gamot at umupo sa tabi niya para makipag-usap. Ipinaliwanag ni Kelson na kapag ang isang tao ay pinatulog ng gamot, binabalikan niya ang pinakamasayang alaala niya sa nakaraan. Pagkatapos, tinurok din ni Kelson ang sarili niya at pareho silang nakatulog. Makalipas ang ilang oras, nagising si Alpha at nakawala sa epekto ng gamot. Pero imbes na atakihin si Kelson, umalis lang siya sa lugar. Nang magising si Kelson, napansin niyang hindi siya sinaktan ni Alpha. Sobrang saya niya dahil naniwala siyang nagtiwala na sa kanya si Alpha. Sa mga sumunod na araw, magkasama silang gumugol ng tahimik na oras. Sa kagubatan, may isang pamilyang naglalakbay nang mapansin nila ang isang infected na tao malapit sa kanila. Nagpanik sila at tumakbo pabalik sa kanilang bahay. Habang tumatakas, nahawa ang pinakamatandang miyembro ng pamilya. Pagdating nila sa bahay, nalaman nilang dumating na si Jimmy at ang kanyang grupo. Nagpakilala si Jimmy at mahinahong sinabi na papatayin nila ang pamilya bago umalis. Nang marinig ito, tumakas ang babae. Inutusan ni Jimmy ang isa sa kanyang mga tao na habulin siya habang ang iba ay naiwan. Pinakiusapan din niya si Jimmy Inc. Natingnan ang doktor. Nang makarating si Jimmy Inc. sa Bon Island, nagulat siya nang makita sina Kelson at Alpha na sumasayaw. Bumalik sa base ng gang, ipinaliwanag ng leader na si Jimmy na iaalay nila ang buhay ng pamilya sa kanyang patay na ama sa pamamagitan ng paghiwa ng kanilang balat. Nang magsimula ang proseso, nahilo si Spike at umalis sa kamalig. Nang bumalik si Jimmy Inc., tinulungan niya si Spike na kumalma. Sa Bon Island, ipinaliwanag ni Kelson kay Samson na ang gamot na ibinibigay niya ay halo ng iba't ibang gamot at ang pinakamalakas dito ay morphine. Ayon kay Kelson, sa bilis ng pag-inom ni Samson, 2 linggo na lang ang natitira niyang gamot. Ipinaliwanag niya na sa loob ng 28 taon, hinanap niya ang bawat kabinet ng gamot sa loob ng 70 milya at wala nang natitirang mahahanap. Balang araw, matatapos din ang pansamantalang takas na ibinibigay ng gamot kay Samson. Pagkatapos, nag-alok si Kelson ng iba pa. Tinawag niya itong ibang uri ng kapayapaan. Inalok niya si Samson ng lugar sa Owari, isang permanenteng tirahan kasama niya. Sinabi ni Kelson na gusto niyang magkaroon si Samson ng pangmatagalang kapayapaan at naniniwala siyang gusto rin ito ni Samson. Kaya raw sila naging magkaibigan. Gusto ni Kelson na sana ay makapagbigay ng pahintulot si Samson, pero alam niyang imposible ito sa kanyang kalagayan ngayon. Samantala, sa bodega, inalok ni Jimmy ang isa sa mga bihag ng pagkakataong makipaglaban hanggang mamatay kapalit ng kalayaan. Nagdulot ito ng kaguluhan. Isang babae ang nanaig sa isang lalaki at sinubukang patayin siya, pero isang buntis na babae ang sumingit at siya ang pumatay sa babae. Nang makita ito, inutusan ng leader na si Jimmy ang lahat na patayin ang buntis. Habang nagkakagulo at sinusubukan siyang hulihin, isang batang lalaki ang nagsindi ng apoy sa kamalig at maraming tao ang nasaktan. Maraming miyembro ni Jimmy ang nakatakas sa kaguluhan. Sa parehong oras, nakita ng leader na si Jimmy ang buntis at inutusan si Spike na hulihin siya. Lumaban siya ng todo kahit buntis. Kalaunan, sinabi ni Spike na wala siyang ibang choice kundi patayin siya gamit ang pana.
Iniwan ang kanyang katawan sa malalim na bahagi ng kagubatan. Nagalit si Jimmy nang malaman niyang walang kinuha mula sa katawan ng babae. Humingi siya ng patunay ng katapatan, isang bagay na nagpapakita ng pagsisikap at debosyon. Nagbanta siya ng parusa, na para bang may mas gustong mangyari si Old Nick kaysa sa simpleng paghingi ng sorry. Pagkatapos, nagtalo ang grupo kung sino ang dapat parusahan o isakripisyo sunod. Sinimulan ulit ni Jimmy na tawagin si Old Nick, pero pinigilan siya ni Jimmy Inc. At sinabing dapat nilang tanungin si Old Nick ng harapan. Nagulat ang lahat dahil hindi sila naniniwalang pisikal na nagpapakita si Old Nick. Pagkatapos, sinabi ni Jimmy Inc. na nakita na raw niya ito kanina. Inilarawan niya si Old Nick bilang isang sinaunang nilalang na may pulang balat na nakatayo sa harap ng isang malaking palasyo na gawa sa mga buto ng tao. Sa tabi niya ay nakaupo ang isa sa kanyang mga demonyo, isang alpha, kalmado at masunurin na parang tapat na hayop. Matapos marinig ito, nagpasya si Jimmy na hayaan si Old Nick mismo ang magdesisyon kung ano ang susunod na mangyayari. Bumalik sa Bon Island, napansin ng leader na si Jimmy si E.T. Kelson at sinabi niyang si Kelson si Old Nick. Sinabi niyang kakausapin niya ito muna. Nang tuluyan nang makaharap ni Jimmy si Kelson, napagtanto ni Kelson na si Jimmy ay may problema sa pag-iisip. Nagsalita si Jimmy tungkol sa kanyang ama at sinabi niyang hindi niya talaga ito lubos na kilala. Sinabi niyang kinakausap siya ng kanyang ama, pero hindi pa niya ito kailanman nakasama o nakita ng malinaw. Pakiramdam niya ay parang boses lang ito sa kanyang ulo na laging nagsasalita sa maling oras. Nagpakilala ng maayos si Jimmy. Sinabi niya na ang buong pangalan niya ay Sir Lord Jimmy Crystal, pero sinabi niya kay Kelson na Jimmy na lang ang itawag sa kanya. Nag-usap sila sandali at hiniling ni Jimmy kay Kelson na tulungan siyang magkunwaring magkaroon ng isang meeting para maniwala ang kanyang mga tao na si Kelson si Old Nick at susundin ang kanyang mga utos. Pumayag si Kelson. Pagkatapos, tinanong ni Jimmy Inc. kung totoo bang anak si Jimmy ni Old Nick at kung totoo ba ang kanyang titulo. Sinabi niya na hindi pa kailanman nagsalita si Jimmy tungkol sa kanyang nakaraan. Inamin ni Jimmy na may seryoso siyang problema. Sinabi na niya sa kanyang mga tagasunod na si Kelson si Old Nick at papunta na ang mga ito para makipagkita sa kanya. Sinabi niya na kung hindi siya matutulungan ni Kelson, papatayin niya ito. Kahit may banta, sinabi ni Jimmy na gusto niyang kausap si Kelson at tinanong kung pwede silang magkasundo. Inihayag ni Jimmy na sa pagsapit ng gabi, haharap sa kanila si Old Nick. Nagtakda siya ng mahigpit na patakaran. Bawal hawakan si Old Nick. Bawal siyang kausapin ng direkta. Si Jimmy lang ang pwedeng magsalita. Kalaunan, inamin ni Kelson na nakaramdam siya ng takot noong araw na iyon. Sinabi niya na matagal na siyang hindi natatakot sa kamatayan, pero ngayon ay nag-aalala siya kung ano ang mangyayari kay Samson kapag siya ay namatay. Dahil alam niyang babalik ang grupo kinabukasan, nagpasya si Kelson na subukan ang bago noong gabi ring iyon. Ipinaliwanag ni Kelson ang kanyang teorya tungkol sa impeksyon. Sinabi niyang naaapektuhan nito ang katawan at isip. Ang mga infected ay nakakaramdam ng sakit at kaguluhan na itinatago ng morphine. Tinanong niya kung ano ang nakikita ng mga infected kapag umaatake sila dahil walang saysay ang pagpatay ng mga sanggol kung wala silang nakikitang hindi totoo. Ipinaliwanag niya na ito ay psychosis at ang psychosis ay pwedeng gamutin. Sinabi niya kay Samson na gusto niyang subukang baguhin ang kanyang gamot. Kinabukasan sa kagubatan, inalakay si Spike ng isang infected. Mabilis niya itong napatay, pero pagkatapos ay inatake si Spike ng isa sa mga tao ni Jimmy at sinubukang patayin siya. Biglang dumating si Jimmy Inc. at pinatay ang umatake. Kalaunan, ipinaliwanag nila ang lahat sa leader na si Jimmy. Noong una, hindi siya naniwala, pero kalaunan ay tinanggap din niya ang katotohanan. Sa kagubatan, si Alpha Samson ay tuluyang nakaramdam ng buhay sa unang pagkakataon matapos uminom ng bagong gamot. Pumasok siya sa isang lumang tren at nagsimulang alalahanin ang mga sandali ng kanyang nakaraan at naniwalang tao siyang muli. May ilang infected na umatake sa kanya, pero matagumpay niya silang natalo. Bumalik sa isla, naghanda si Kelson para sa ritual. Isinagawa ni Jimmy ang ritual at tinawag si Old Nick. Nagsalita siya na may otoridad at debosyon. Isang madilim na anyo ang lumitaw at napatigil ang lahat. Lumuhod si Jimmy at tinawag siyang ama.
Nagbigay ng mga utos si Old Nick. Inutusan niya si Jimmy na ipagpatuloy ang kanyang misyon at ikalat ang paghihirap sa kanyang pangalan. Tinanggap ni Jimmy ang bawat utos. Pagkatapos, inutusan siya ni Old Nick na paramihin ang kanyang mga tagasunod na tinatawag na fingers. Pumayag si Jimmy at naghanda ng umalis. Pinahinto sila ni Old Nick at humingi ng isang huling bagay. Humingi siya ng isang sakripisyo at pinaalala kay Jimmy ang simbahan at ang nag-iisang anak ng Diyos. Tumahimik ang grupo, alam nilang may masamang mangyayari. Sinabi ni Old Nick kay Jimmy na tulad ni Kristo, isang anak ang dapat munang isakripisyo. Tinawag niya si Jimmy na kanyang nag-iisang anak at inutusan siyang kunin ang kanyang pwesto. Dahan-dahang napagtanto ni Jimmy na ang huling utos ay ang sarili niyang kamatayan. Tuluyan nang naintindihan ng leader na si Jimmy na siya ay binibitagan. Bigla niyang sinaksak si Old Nick at inutusan ang iba na patayin si Jimmy Inc. Pero mabilis niya silang tinalo. Pagkatapos, sinaksak ni Spike ang leader na si Jimmy. Pagkatapos nito, nagpaalam si Spike kay EC, Kelson at umalis kasama si Jimmy Inc. Isinakripisyo ang leader na si Jimmy at makalipas ang ilang sandali, dumating si Alpha Samson at dinala ang katawan ni Kelson. Sa ibang lugar, ipinaliwanag ni Jim ang isang aral mula sa kasaysayan sa isang babae. Sinabi niya na matapos ang World War II, ang mga natalong bansa ay tinulungan na muling bumangon sa halip na sirain, at ito ang pumigil sa mga susunod na digmaan. Pinaalala niya na ang paglimot sa kasaysayan ay humahantong lamang sa pag-ulit nito. Bigla, may narinig ang babae sa malapit at sinuri niya ito. Tinanong niya kung dapat ba silang tumulong at pumayag ang kanyang ama. Mabilis silang kumilos para tulungan ang mga nasa panganib. At dito na nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood.